Ngayon po sa ating Sunday School, tayo magpapatuloy sa ating serye. At actually ito ang huli na sa lesson sa series na ito na Singing with Grace in Our Hearts. At ang lesson na ito ay ang ating pagtatapos, conclusion para sa ating buong pag-aaral tungkol sa pag-aawitan. Ito nga ay isang serye na sinimulan dahil tayo ay nagkaroon ng mga pagbabago sa ating liturgy ang layunin ng lahat ng ito, katulad din ng pagbabago sa liturgy, ay na sa ating pagsamba, tayo ay magkaroon ng pagpapainit ng ating pasasalamat, ng pagpupuri sa Kanya. At kaya ngayon tinitingnan natin ang isang malaking bahagi ng ating pagsamba, ang pagbibigay ng mga awitin para sa Diyos. At itong ang pag-aawitan ay bahagi ng ating pagsamba. Ito'y iniutos sa Biblia, kinikilala sa iglesia na ito'y gawain na maiging makapagpaturo ng mga katotohanan ng katuruan ng Kristyanismo at na ito'y lalong mailapit sa ating puso na ang mga katotohanan ng biyaya ng Diyos ay mas maunawaan natin at mas lalong ikagalak natin. At dito nga sa ating ginawang sa Sunday School series, tayo ay tumingin ng ilang mga awitin sa na inaawit sa mga Reformed churches. At syempre ang atin talagang gustong malaman sa pagtingin dito ay na paano tayo magkakaroon ng grace in our hearts sa ating pag-aawitan. Yun nga yung tinuturo sa atin sa Colossians chapter 3 na sa ating pag-aawitan, sa pagsamba, ito ay dapat na ginagawa with grace in our hearts. At kaya itong itong concluding lesson sa series na ito, nagpamigay tayo ng handout para dito dahil wala tayong screen. Itong concluding lesson na ito ay yun lamang ang gustong sagutin. How do we sing with grace in our hearts? Ako'y magbibigay dito ng dalawang sagot na maaaring makita natin ito yung ginawa natin doon sa mga pag-aaral ng mga awitin sa nakaraan. How do we sing with grace in our hearts? Ay una, we recognize the grace in the songs. And pangalawa, we stir up thankfulness in our hearts. Matuto tayong kilalanin yung mga biyaya na napapaloob doon sa mga awit na ating inaawit. At matuto tayong gisingin ang pasasalamat sa ating mga puso upang sa ating pagsamba ay meron tayong taus-pusong pasasalamat sa Kanyang mga biyaya. So, doon sa una ay maigi na sa ating mga pag-aawitan, matuto tayong makilala doon sa mga awit kung ano yung mga biyayang napapaloob doon. Ang mga awit na naging bahagi ng pagsamba ng Reformed churches, ang mga naging classic hymns na awitin sa worship in the Reformed churches, ay mga awitin na naging beloved in the Reformed churches precisely because ito ay puno ng mga magagandang pagkilala sa mga biyaya ng Diyos. Ito'y naghahatid ng iba-ibang mga panibagong pagtingin sa biyaya ng Ebanghelyo sa atin at kaya nagtuturo ito sa atin na magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos sa atin kay Hesukristo. Tiningnan natin ang 8 mang-awit sa kasaysayan na hanggang ngayon ay nananatiling mga paborito in the Reformed churches. Hindi lamang ito ang mga tanyag na awitin sa worship of the Reformed churches, ngunit ito ay mga pinili ko to represent certain aspects of worship. Una, tinignan natin yung A Mighty Fortress, isa itong awit ni Martin Luther, at ito ang masasabi natin isa siguro sa mga pinakaunang himno na maikakabit sa kasaysayan ng Reformation dahil nga ito'y ikinatha nung nagpasimula ng Reformation.
Sunod, tinignan natin yung awit na The Old Hundred, isang awit na hango doon sa Psalm 100. At ito ay kumakatawan doon sa mga awitin. Ito pinili ko bilang representative of the songs na nung kasaysayan nagkaroon ng kagustuhan ang Reformed churches na bumalik doon sa mga Psalms bilang maging kanilang papuri. At kinuha nga ang Psalm 100 at marami pang ibang Psalms at nilagyan ito ng metro para ito ay makanta sa pagsamba. Ikatlo, tinignan natin ang Alas, and Did My Savior Bleed ni Isaac Watts. At ito ay isang sa kasaysayan o kay Isaac Watts, ang kanyang kagustuhan ay na sa kanyang pag-aawitan sa pagpupuri sa iglesia ay merong explicit na papuri tungkol kay Kristo. Dahil kung sa mga awit na kalimita ang ating mga kinakanta sa ating iglesia doon sa Psalms mismo, ay yun ang isang hindi mabibigyan ng lugar dahil ito ay nasa lumang tipan, yung mismong Psalms, at hindi pa inilalahad ang buong kalwalhatian ni Hesukristo sa bagong tipan. Kaya yung mga awit sa lumang tipan, kung nakalimita doon ang ating lengguwahe, ay magkukulang ng mga papuri tungkol sa ginawa ni Kristo o sa pangalan ni Hesukristo, yung mismong yung cross, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagliligtas, yung mga tungkol sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay hindi pa nabibigyan ng diin sa lumang tipan. Kaya ito ang binuksan ng pagsulat ng maraming mga awit sa kasaysayan at kaya naitutuon ang ating mga puso sa mga awit tungkol kay Jesucristo. Ang isa pang tiningnan natin ay ang awit na Rock of Ages at ito ang aking napili na isang magandang awit na nakakapagturo sa atin ng doctrine of justification at in a very poetic way nakapagbibigay ito sa atin ng summary of the doctrine of justification at na i-express ang joy of a Christian in being justified. At panglima, yung Come Thou Fount of Every Blessing, isang panalangin bilang paghingi ng tulong dahil sa kanyang sensibility of his sinfulness ay hinihiling niya ang tulong ng Diyos na siya ay iligtas. Ika-anim, ang All the Way My Savior Leads Me, at ito'y pagkilala na ang kanyang buong kaligtasan mula sa simula ng kanyang pananampalataya hanggang sa kahulihan ay ang Panginoon ang gumagabay sa kanya. Ang pangpito, ang Before the Throne of God Above, ito naman ay kinikilala ang ministeryo ni Hesukristo na siya'y nasa langit na pero siya'y patuloy na nananalangin para sa atin at ito'y pundasyon ng ating katiyakan na tayo ay iniibig ng Diyos kay Hesukristo. At ikawalo, ang pundasyon ng lahat ng ating kaligtasan, ito ang tinuturo dun sa ikawalong awit, In Christ Alone. At ang mga awit na ito ay across history, sa iba-ibang bahagi ng kasaysayan, ay yung iba ay yun nga mas luma at yung iba ay nito lang na isulat. Pero ito ay lahat nagtuturo ng mga katotohanan mula sa Biblia kaya sila nakagiliwan ng maraming Reformed churches. Pero hindi lamang ito ang ating mga inaawit at mainam na ang makuha natin ay matutunan natin kung paano sa lahat ng ating mga aawitin ay makilala natin yung biyaya na inaawit doon. Makita natin, maunawaan natin kung tungkol saan yung mga awit na yon, alamin natin kung ano yung biyayang binibigyang diin sa mga awit na yon. At ang mangyayari sa ating pag-aawit ng mga awiting iyon kapag ito'y merong pag-unawa sa atin ay magagawa nga natin yung sinasabing singing with grace in our hearts, with thankfulness in our hearts. Dahil alam natin na inaawit doon sa mga kantang iyon ay mga dakila, maluwalhating biyaya ng Diyos kay Hesukristo. Noong panahon ni John Calvin, sa kanyang pagsulat doon sa Preface of the Genevan Psalter,
ay ang kanyang mungkahi ay memoryahin ang mga awit. Siguro nung panahon nila din ay mas mahirap mag-imprenta, mas mahirap magbigay ng mga copy ng mga hymn books. Pero ang punto ay na kung tayo ay may pag-unawa ng kanta, nauuna na tayo ay magkaroon ng pag-unawa ng kanta para ito'y taus-puso nating maawit ng may kagalakan. Kaya ang maaari nating gawin ay tingnan lamang yung mismong awit. Ito yung dalawang iminumungkahi kong paraan upang tayo ay makakilala ng biyaya na napapaloob sa awit. Ang nilagay ko ay recognize grace in the songs and recognize grace behind the songs. Ito actually ay isang pamamaraan ko din ng pagbabasa ng Biblia, hindi lamang ng mga himno. Kung sa kahit anong bahagi ng Biblia ay tinitingnan ko kung ito man ay patungkol sa galit ng Diyos, ito man ay tungkol sa biyaya ng Diyos, ay titignan ko lang kung ano sinasabi. Ano ang grace in the text. Kung ito ay mismong nagsasabi ng anong ginagawa ng Diyos o anong ginawa ng Diyos para sa akin, an undeserved favor that is ministered to me in the person of Christ, isang pagpapala sa akin na minsang diretsyong babanggitin noong teksto, that is grace in the text. Pero minsan, makakabasa tayo at mapupunta tayo sa mga bahagi ng Biblia na hindi necessarily explicit yung pagtuturo tungkol kay Kristo, tungkol sa biyaya. So halimbawa, nandun ka sa mga genealogy, wala namang binabanggit doon na kaligtasan o si Jesucristo, pero maaari mong tanungin, ano ang nasa likod nito? Anong ginagawa ng Diyos behind it? At kung titignan mo yon, ay maaaring mabuksan sa iyong maunawaan na sa paglipas ng maraming mga henerasyon, habang binabasa mo yung genealogy, ito ay nagpapakita ng biyaya ng Diyos. Yung palang unang genealogy na mababasa natin sa Genesis ay matapos na sila'y mahulog, matapos na dapat ang mga tao ay nasintensya na ng kamatayan dahil sila ay lumabag sa utos ng Diyos. Pero ito ay nagpapakita ng mayamang awa ng Diyos na sila'y nabubuhay ng matagal at nabubuhay ang kanilang lahi, nagpapatuloy pa ang kanilang lahi palagi. Nagpapakita ng awa ng Diyos at nandoon din ang pagkilos ng Diyos na dalhin nga ang kanyang pangako na mayroong gagapi noong seed of the serpent, na mayroong seed of the woman na ipapanganak upang ipanganak yung seed of the serpent. So maging sa mga bahagi ng Biblia ay meron tayong makikitang ganitong biyaya. Kaya maaari ng itong ganitong framework ay makatulong sa atin na makita ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng bahagi ng Biblia na ating nakikita. Pero ito nga, sa atin ngayong maaari din natin itong gamitin upang sa ating pag-aawitan ay maunawaan natin na laging may biyaya para sa atin. At ito'y makakatulong sa atin na sa ating pag-aawitan, taus-puso tayong may pasasalamat sa pag-awit sa Kanya. So, maaaring yung awit mismo ay direktang binabanggit yung biyaya. So, in the songs themselves ay mayroong grace that is mentioned at kung suriin lamang natin yung lyrics ng kanta ay na ituturo sa atin, natuturuan tayo na ang biyayang ito ay isang bagay na kapuri-puri at dapat nating ikagalak at minsan magugulat tayo sa bagong anggulo na tinuturo sa atin ng isang awit kung paano ito tingnan, kaya tayo ay nagkakaroon ng panibagong pasasalamat doon sa biyaya na binabanggit sa awit. Kaya to recognize grace in the songs, titingnan lang natin yung mga salita mismo at makikita natin kung ano yung kapuri-puri na biyaya ng Diyos. So halimbawa doon sa awit na Amazing Grace, mayroong linya na how sweet the sound that saved a wretch like me. At so doon sa words na yun, doon mismo ay mayroong yung pagliligtas ng Diyos sa isang tulad mo na lubhang makasalanan. At dahil nakilala mo na ganoong biyaya ang kinailangan para ikaw ay maligtas dahil ganun ka lubha ang iyong karumihan, ay nagkakaroon ka nga ng tunay na
pagkamangha doon sa biyaya. Kaya't masasabi mo din, tulad ng sinasabi ng awit, Amazing Grace, how sweet the sound. So, yung pag-unawa ng mismong awit ay makakatulong sa atin na ito'y awitin ng may taos-pusong pasasalamat. Ito ding isa pang linya, ito naman ay mula sa kantang To God Be the Glory ni Fanny Crosby. Siya sabi, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. So ito ay tumutukoy naman sa kung paanong kahit yung salin ni Pastor Romy doon sa linyang ito, kahit pusakal na maniniwala kay Kristo sa oras ding yun ay lalaya. So, ganun ka yaman ang biyaya ng Diyos kahit ikaw ang pinaka masahol na kriminal, ay kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos kay Hesukristo, ay ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran. At ito nga ay nagtuturo noong katotohanan na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinatanggap natin ang biyayang kapatawaran ni Hesukristo. At itong isang linya ay mula sa How Firm a Foundation. Itong inaawit, How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. At ang kasunod nun, what more can be said than to you He hath said, to you who for refuge to Jesus have fled. Tapos ito ay isang pagpapasalamat doon sa yaman ng pagtuturo at paggabay na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya nandun na nga mismo sa mga salita ng awit na tayo ay natuturoang magalak sa mayamang mga pagpapala sa atin ng Diyos. So ito yung tatlong pinili kong mga linya upang kumatawan doon sa Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. Ngunit hindi lamang ganito ang maaaring mga nilalaman ng mga awit. Sa maraming ating mga awit ay makakakita tayo ng nagtuturo tungkol sa kamatayan ni Hesukristo, tungkol sa anong mga ginagawa niya, paano niya tayo ginagabayan, paano siyang may pasyensya sa atin, sa ating mga pagkamakasalanan, kung paano kapag tayo ay dumadalangin sa Kanya, ay siya ay nakikinig. Ito ang mga pagpapala na binibigyang diin sa iba't ibang mga awit at natuturuan tayo na magkaroon ng pasasalamat sa iba't ibang mga pagpapala na iyon na natatanggap natin mula sa Kanyang awa sa pamamagitan ni Hesukristo. So dito ang simpleng kailangan lamang nating gawin para sa ating pag-aawitan ay tingnan natin yung mismong mga salita noong awit. At doon mismo sa mga salita ay diretsyong itinuturo sa atin ano yung biyaya. Marami sa mga awit ay ganoon ang pagkakalasulat na talagang babanggiting diretsyo kung ano ang kanyang pinagpupuri sa Diyos. Kaya hindi natin kailangan ng masusi pang mga analysis para lamang mahukay kung ano yung biyaya. Ito ay isang yung marami sa mga awit sa atin ay ganoong nakakatulong upang tayo nga ay magabayan na magbigay ng papuri sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala. Pero maaari din na yung mga awit ay hindi nga explicit yung pagkakabanggit doon sa kanyang mga sa biyaya, at kaya kailangan nating tumingin behind the songs at hindi lamang doon mismo sa salita kundi behind the words of the song. So halimbawa yung awit na take my life and let it be consecrated Lord to thee. At yung buong awit na ito ay hindi magbabanggit ng kung anong ginawa ni Kristo para sa atin, or at least hindi diretsyong magbabanggit. Pero kung atin lamang tanungin na bakit niya ito inaawit, bakit niya ngayon isinusuko ang kanyang buong buhay sa Diyos, merong isang linya doon, isang maliit na linya na maaaring mag-suggest sa atin na sinabi, take my heart, it is thine own. It shall be your royal throne. So dahil ito nga ay kay Kristo na, dahil ito ay tinubos na
tinubos ng Diyos, or in the words of Paul to the Corinthians, you were bought with a price. At dahil ikaw ay binayaran o tinubos ng Diyos kay Hesukristo, ay kaya siya ngayon merong kaluguran, meron siyang willingness na isuko ang kanyang buhay para sa Diyos, dahil si Kristo ay ibinigay ang buhay para sa kanya. So ito ay isang nakikita nating paano nagkakaroon ng taus-pusong pagsuko ng iyong buhay, at ngayon aawitin mo sincerely sa Diyos, na i-express sa kanya ang iyong desire na gusto mong kunin niya ang iyong buhay at gamitin ka para sa kanyang kaharian, ay dahil siya'y binigyan ng kagalakan, binigyan ng kapangyarihan, ng kakayanan na kumilos ayon sa batas ng Diyos, dahil siya'y tinubos ni Hesukristo. So yun yung grace behind the song, na kaya't siya nagkaroon ng that empowered the writer to sing, at maaari ding mag-empower sa atin na tayo ay magkaroon ng taus-pusong pasasalamat sa Diyos sa pag-awit na take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Ganon din yung awit na Be Thou My Vision. Ito ay hindi rin diretsyong magpapangalan ng biyaya. Be Thou My Vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that Thou art. Nag-express siya kung paano at kung gaano niya kagusto na ang Diyos lamang ang maging sentro ng kanyang pananaw. Muli, tatanungin lamang natin, bakit? Ano ang maaaring pagmulan ng ganitong puso na ngayon nagnanasa na ang nakikita lamang niya ay ang Diyos? Ito ay dahil nakakita na siya o napakita na sa kanya ang kaluwalhatian at anong yaman ang meron siya sa Diyos, kay Hesukristo. Kaya nga niya masasabi na not be all else to me save that Thou art, na ang Diyos mismo ang kanyang treasure. Kaya yung madami pang ibang sasabihin doon, Thou mine inheritance now and always. Dahil tinanggap na niya ang Diyos, tinanggap niya na ang banal na Espiritu, natanggap niya ang kanyang mayamang pamana, meron siyang kagalakan na tumingin sa Diyos lamang. So ito yung pinagmumulan ng ganung puso na umaawit, dahil sa yaman ng biyaya na ipinagkaloob sa kanya, kaya siya'y handang talikuran ang mga yaman ng mundo, dahil siya ay naunang umibig ang Diyos sa kanya. So ito ang titingnan natin kung merong yung mga awit, ito ang mga minsan tinatawag na consecration songs, na yung format nila or yung spirit of the song ay i-consecrate ang kanilang sarili, isuko ang kanilang buhay. At ito ay, kung tingnan natin na ito'y tugon ng tao, tugon ng isang puso dahil sa ginawa ng Diyos para sa kanya, ay magandang mapagnilay-nilayan natin. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Ito'y ngayon meron tayong ganitong pasasalamat para sa Kanya. At kaya nga, pag ganito na ating matutunan na i-apply ito sa lahat ng ating mga awit, tayo naman ay binibigyan ng listahan ng mga ating aawitin. O kaya kung hindi man umabot sa atin kung ano yung aawitin sa darating na linggo, kahit dun mismo sa araw na yon, kapag makita nyo na yung mga awit, ay tingnan nyo. Marami naman sa ating mga inaawit ay kilala na at matagal na nating inaawit. So hindi kagawian sa atin na laging magdagdag ng mga panibagong awit. At kung meron man ay dinadaan na ituturo ito in advance para ito'y mapagnilay-nilayan natin. Hindi lamang para ito ay masanay tayo dun sa pag-aawitan at matutunan natin yung tono, kundi na maihanda natin na maunawaan yung ating aawitin. Makita natin kung ano yung ipinagpupuri noong awit na biyaya. Maaari lamang nating i-apply itong ganitong method dun sa mga awit to recognize grace in the songs and to recognize grace behind the songs. At tayo ay
matutulungan na kung sa lahat ng ating aawitin ay meron tayong taus-pusong pasasalamat sa kanyang mga biyaya. So at least ang ibig sabihin nito ay kung maaari at kung kaya ang mga awit na ating aawitin sa pagsamba ay ating matutunan beforehand. Hindi naman kailangan na memoryahin. Ito kakantahin natin with, madalas naman tayong may kopya, pero maunawaan natin kung anong biyaya ang napapaloob doon upang ito'y mas taus-pusong lumalabas sa ating mga labi. At kung minsan na ito'y hindi natin magawa, yung awitin ay hindi natin natutunan beforehand, ay maaari din naman na doon mismo sa pag-aawitan ay pakinggan nyo yung awit. At maaaring sa susunod na ito'y awitin ay mas nauunawaan na natin ang itong ano yung ikinagagalak sa awit na yon. Maraming mga pagkakataon na ang isang bagong sulat na awit o isang bagong pinakilalang awit ay kahit bago pa lamang doon sa mga tagapakinig at doon sa mga mananampalataya ay naantig ang kanilang damdamin na makitang oo nga, ang mga pagpapalang yan ay ikinagagalak ko rin at natutuwa ako na merong awitin ngayon na maaari kong awitin sa hinaharap para sa aking pagpupuri sa Diyos. So, ito'y maaari nating gawin na kapag may bagong awitin, hindi pa natin natutunan, kahit sa pagsamba, ito ay ating pakinggan. Ito nga ay pamamaraan din na ang mga yung pag-aawitan ay kasama sa pamamaraan ng Diyos na kanyang itinalaga upang magturo tungkol sa mga katotohanan. So maaaring sa pagkakataong iyon ay yung awit ay magtuturo sa iyo. Ito'y kasangkapan para ito'y ituro ka sa biyaya ng Diyos. At ang isa pa ay maaari din naman na kung hindi mo naunawaan ang isang awit ay maging itong point of discussion kasama ng mga miyembro, diba? Pagkatapos, during lunch, ay i-bring up ito o kaya kung meron kang tanong na hindi mo naunawaan yung isang awit, maaaring lumapit sa kung sino mang iyong pinagkakatiwalaan o isang kaibigan na maaari kayong magkaroon ng diskusyon tungkol sa awit na iyon. O maaari din naman na meron kang may nakita kang mga salita doon sa awit na talagang ikinagalak ng iyong puso at gusto mo lamang ibahagi sa iyong kasama dito sa iglesia. At ito ay alinsunod doon sa mismong sinasabi nga ni Pablo na pinagmulan nitong title ng ating series na Singing with Grace in Our Hearts. Ito ay galing sa Colossians chapter 3 verse 16 na sinasabing, "Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs." So ito ay yung mismong pag-aawitan ay isang pamamaraan ng pagtuturo sa isa't isa. So itong maaari na gawin natin, yung awitin ay maging gamitin din natin para sa ating mga diskusyon. Ito ay maging points of discussion sa ating mga usapan. So ito ang mga pamamaraan para tayo ay makakilala ng biyaya na napapaloob sa mga awit. Pero minsan nga, tulad ng nabanggit ko, ay yung mga awit ay hindi ganun ka-explicit tungkol sa kanilang pagsabit, tungkol sa anong biyaya ang kanilang tinutukoy. At maaaring tanungin lamang natin ano ang nasa likod ng mga awit na ito. Pero isang mas maigi pang gawin natin at makakatulong din to sa atin upang makilala natin ang biyaya na napapaloob sa mga awit is simply to stir up thankfulness in our hearts. As in general, na hindi lamang tungkol sa mga awit, kahit hindi pa tungkol sa isang awit ay kung ating pinagninilayan kung ano ang kung anong mga mabubuting bagay, anong mga maluwalhating pagpapala ang ibinigay sa atin ng Diyos kay Hesukristo, ay maaaring magtanim na tayo ng pasasalamat sa ating puso. Ito ngang Colossians 3:16 na lagi kong
kinukot, kung ating ibabalik lamang from the previous sentence, ito actually ay mula doon sa isang konteksto na ang kanyang huling sinabi, kaya niya sinabing, let the word of Christ dwell in you richly, ang kanyang huling sinabi ay, and be thankful. Itong buong kanyang pag-uusap tungkol sa pag-aawitan, to teach and admonish one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, ay napapailalim dun sa kanyang huling sinabi, be thankful. At ito ay dahil si Kristo ang naunang umibig sa atin at tayo pinatawad ng Diyos, kaya tayo ay magpatawaran, kaya tayo ay meron na tayong pasasalamat at saka tayo magkakaroon ng mga awitan, magkakaroon ng pagpupuri ay dahil ang Diyos ay nauna na ngang umibig sa atin. So, kung tayo ay babalik lamang sa ang natanggap natin mula sa Diyos, meron tayong pasasalamat na nasa ating puso at anumang awit ang ating makita, makikilala natin kung ano yung biyaya na kanyang pinasasalamatan. Kung alam niyo yung konsepto ng resonating o yung resonance, kapag kung kayo nagigitara halimbawa, yung pinakatuktok na string ay yung E string at yung pangalawa yung A string. At kung itotono nyo ito, yung sa unang string ay kung pumindot kayo dun sa ikalimang fret ay magkatunog sila nung kasunod. At yung tinatawag na resonance ay kapag kinalabit nyo ngayon yung E string at pinindot nyo sa 5th fret, ay makikita nyo yung kasunod na string nanginginig kahit na hindi nyo ginalaw. At ito ay dahil nakikilala nung sunod na string na, pareho kami, magkatunog kami. Kaya habang tumutunog ngayon yung E string na itinagay mo, tinugtog mo in A, ay siya din ay sumasali. Yun yung nangyayari in physics na resonance. At kung tayo ay meron ng pasasalamat sa ating mga puso, dahil sa sariwa sa ating puso ang anong mga biyaya ang tinanggap natin kay Jesucristo, kahit yung pinaka-basic na tayo ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsugo ng kanyang anak na mamatay sa krus para sa atin at tinanggap natin ito sa pananampalataya. At dahil meron tayong pasasalamat doon, kung makita natin yung anumang awit ay nag-resonate ang ating puso at makikita natin na oo nga, yan ay isang pagpapala na ikagagalak ko rin. At itong sa Heidelberg Catechism ay nagtuturo sa atin ng yung the basic things that help us to stir up thankfulness in our hearts. Sabi sa question 2, how many things are necessary for you to know, to live and die in the joy of discomfort? Ano ang mga kailangang alam nyo para ikaw ay mabuhay at mamatay dito sa kagalakan ng kanyang kaaliwan? At ang sagot doon ay 3 bagay. 3 things are necessary for us to know. The greatness of my sin and misery. Second, how I am redeemed from all my sins and misery. And third, how I am to be thankful to God for such redemption. At itong 3 ito ay kinikilala sa acronym na 3G, guilt, grace, and gratitude. So, kung ating tatandaan at babalikan lamang yung una, the greatness of our misery, our guilt, dahil sa ating kasalanan, anuman ang ating karangyaan ng ating buhay, dahil sa ating kasalanan, tayo ay guilty before God. At minsan, na tingin natin marangya ang ating buhay, tingin natin komportable ang ating buhay, at kapag nakakalimutan natin how great is our misery because of our sin, ay hindi tayo nagiging gising sa ating pangangailangan ng kaligtasan at sa pangangailangan kay Jesucristo. At kaya nababawasan ang ating pasasalamat dahil nakakalimutan natin kung ano ang ating tunay na problema. So, first, you need to know the greatness of your misery. And second, how I am redeemed from all my sins and misery. At ang tanging paraan para tayo ay maligtas from all our sins and misery ay by the blood of Jesus Christ, that He took on the penalty for our sins
at para sa atin ay binibihis sa atin ang kanyang katwiran sa kanyang buong pagsunod sa batas. At kaya kung titingnan lamang natin yung first and second, the guilt and the grace, yun na ay meron ng the formula to give us gratitude. Yun na yung magiging ang hahanapin na agad natin dahil napakadakila ng binigay niya sa akin para sa aking napakadakilang misery ay dapat ding meron akong dakilang pasasalamat. So ito ang binabalik-balikan, maaari nating pagnilay-nilayan upang tayo magising. Magising sa ating puso ang pasasalamat sa Kanya. At ito'y magandang kasangkapan para tayo ay matulungan sa ating mga pag-aawitan na tayo umawit ng may taos-pusong pasasalamat sa Kanyang mga biyaya. Dahil nga ang Panginoon ang naunang umibig sa atin, yun ang pinagmumulan ng lahat ng ating pag-ibig. At kung tayo ay magpupuri sa Kanya, magpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya, ang pagmumulan din ito ay ang naunang pag-ibig ng Diyos. Kaya itong three things na ito na ipinapaalala sa atin ng Heidelberg Catechism ay maaaring ito ay nagmumula sa salita ng Diyos. Una sa ating mga sariling pagninilay-nilay at pagbabasa ng Biblia, kung ito ay mapaalala sa atin ang greatness of our sin and misery dahil sa ating nakikitang ipinapahayag sa atin ng batas ng Diyos at kung ano ang yaman ng biyaya na meron kay Jesucristo, yun naman ay makikita natin sa paghahayag ng Diyos ng kanyang ebanghelyo, ay nagkakaroon tayo ng pasasalamat. So sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos ay maaaring magising ang ating pasasalamat sa Kanya. Ganon din sa pangangaral na kung ito'y naghahayag ng kabanalan ng Diyos sa Kanyang batas at ng biyaya ng Diyos sa Kanyang biyaya, ito ay magdudulot sa ating puso ng ganung pasasalamat na tayo ay sa ating awitan mayroong taos-pusong kagalakan. At ito nga ang nakadisenyo na sa ating liturgy na ginagawa. Mayroong bahagi sa ating liturgy bago ang unang awitin sa umaga na mayroong reading of the law and an assurance of grace. Dahil kailangang maalala natin at lagi nating binabalikan the greatness of our sin and misery, kung ano ang ating pinagmumulan upang tayo ay madala sa pasasalamat. So tayo ay mayroong bahagi ng reading of the law to confess our sin at makilala natin ito ang ating great misery, at mayroong assurance of grace na muli naghahayag sa atin kung ano ang pinagmumulan lamang ng ating kaligtasan mula sa ating kalugmukan. At ito ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya doon sa mismong liturgy na ating ginagawa, maaari itong kung ating mas consciously itong ginagawa at unawain kung ano nangyayari sa ating liturgy, ito'y gumagabay din sa atin na magkaroon ng pasasalamat para sa kanyang biyaya. At sa marami pang ibang ginagawa, ang buong ministeryo ng iglesia, sa yung banal na hapunan, yung pangangaral, ang lahat ng ito ay mga pamamaraan upang ipaalala sa atin ang mayamang biyaya ng Diyos sa atin upang tayo ay may tunay na pasasalamat maging sa ating pag-aawitan. At kaya nga yung ating pag-aawitan, kung naitanim sa ating puso ang ganitong pagkilala sa ating pagkamakasalanan at sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo, mayroong pasasalamat sa ating puso at tayo aawit ng may tunay na pasasalamat sa Kanya. Gusto kong magtapos dito sa isang linya mula sa It Is Well. Nilagay ko dyan. Ito yung kilalang linya, yung una, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll.
Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. At kung doon tayo titingin, para ito actually isang malupit na hinihingi sa atin. Kahit anong iyong pinagdadaanan, dapat mong tanggapin. Parang ganoon ang ipinipilit sa atin. Ngunit maaari nga nating tanungin, ano ang biyaya sa likod ng mga salitang iyon? At in this case, kung dun man sa unang stanza ay hindi halata yung biyaya, sa sumunod na stanza ay kanya itong bibigyan ng pagdidiin. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. At kaya siya meron ngayong kakayanan na pagsabihan ng kanyang kaluluwa na it is well with my soul, anuman ang aking pinagdadaanan, dahil kanyang binabalikan kung ano actually ang kanyang tunay na misery. Ang kanyang tunay na misery ay ang kasalanan, at tinanggap niyang biyaya ay na tinubos siya ni Hesukristo para sa kanyang kasalanan. Dahil dito, kaya niyang tanggapin at meron siyang lakas na sumampalataya at meron siyang kagalakan na magpasalamat pa rin sa Panginoon. Sa ganitong paraan na nakatuon ang ating isipan sa mayamang biyaya ng Diyos sa atin, tayo ay makakaawit nga ng with grace in our hearts. At ito nga ang ating layunin sa lahat ng awiting ito, sa lahat ng ang pag-aaral na ito, na sa lahat ng mga awitin na ating gagawin ay magkaroon tayo ng consciousness na ang nais natin ay hindi lamang na gumawa ng magandang musika, ng kaaya-aya sa mga tao ang ating pag-aawit, kundi na sa Diyos na kalulugod na makita niya sa ating mga puso ang tunay na kaligayahan at pasasalamat sa kanyang mga biyaya. So, ito po ang ating lesson today at ito ang conclusion of our series. Meron po ba kayong mga questions, comments about singing in general or hopes about singing? Kuya I, Yes. okay lang bang may paboritong awitin? Opo. Wala naman pong masamang magkaroon ng paboritong awitin. Meron talaga tayong mga mas kinagigiliwang mga awit. Minsan depende sa particular mong sitwasyon, ay kaya yung particular na awit na mas tumutukoy doon ay mas malapit sa iyong puso. Minsan din na may mga awit na iyon din ang paborito mong doktrina o ang pinaka umantig sa iyong damdamin. Dahil sa iba't iba nating pinanggagalingan, maaaring ang iba't ibang biyaya ng Diyos ay mas malapit sa ating puso o mas nakakaantig ng ating damdamin. Hindi naman mali na tayo ay may iba-ibang antas o iba-ibang ng pasasalamat. So, okay lang naman po magkaroon ng Follow-up Sige question. po. So, with that note, ano yung encouragement natin to those who have favorite music, may mga paboritong awitin, because of the melody and tune, Mhm. and not because of the understanding or recognition of the grace beyond the song? Mhm. Yung yung pong ating yung ating babalikan ay kung wala naman pong masama na magkaroon tayo ng enjoyment in any melody, kahit hindi pa po hymno yun, kahit po K-pop pa yung kinagugustuhan mo, ay okay lang naman na na-enjoy mo ang isang melody. Ngunit kung tayo ay babalik, what is your only comfort in life and in death? That I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord. At how many things do you need to know in order to live and die by this comfort? Kung tayo ay bumalik doon sa ating tunay na misery, in light of our true misery and the greatness of the grace that we have received, ay nagkakaroon
ng pagbabagong pagsukat kung ano ang mas matimbang. Maaaring meron pa rin talagang mas magandang melody, pero dahil sa bigat noong the weight of glory that is in the grace, by understanding the greatness of our misery and the greatness of the grace in Jesus Christ, ay maaaring bumigat din sa atin ang yung salita, yung doktrina na napapaloob doon sa mga awitin. So, maaari lang pong yun nga yun, tulad ng dito sa Heidelberg Catechism, ituon muli yung pansin. O kung mahirap tandaan para sa atin yung Heidelberg Catechism, ay isang hymn. Kasi sabi, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So, di ba, ganun din na ito yung nagpapaalala sa atin na sa mukha ni Yesu Cristo, the things of earth, even the enjoyable tunes of many music, sa mukha ni Yesu Cristo, everything else ay grow strangely dim. Thank you. Gusto ko Ate Olive, gusto ko share ng personal experience na may kinalaman sa tanong na yon. Bale, na-encounter ko yung kanta na There is a Fountain Filled with Blood. Dito ba yun? O sa GBC? Pero parang, di ba medyo kakaiba yung kanta na yun kasi medyo madugo. Overwhelming yung mga imagery nung kantang yon. Tapos nun, at the same time, yung tono nung kanta na yun, parang pangbata. So medyo may ganung contrast na nakaka-bother para sa akin. Bakit natin kinakanta tong parang medyo gory na kanta? Tapos meron parang tunog pangbata. Tapos nung una, parang hindi ko kinakanta yun kasi nababother ako. Pero eventually, parang dahil dun sa lyrics, na parang na humaling ako. Tapos yun parang pag kinakanta ko na siya with vehemence na ko siya, parang na-incorporate ko na siya yung message tsaka yung tono eventually. Na parang mabigat na mensahe pero parang may magaan na feeling. Parang yun, para sa experience na yun, parang nanalo yung message, yung content over dun sa tono. Brother, I comment lang. Your comment, your thoughts. Meron ako dating narinig na Christianize yung isang kanta. Hiniram yung melody ng Stairway to Heaven. Tsaka meron pang isa yung kanta ng Queen, yung parang Bohemian Rhapsody. Your thoughts about that, yung hiniram yung melody. Dinapatan ng mga Kristiyano ng lyrics. Mm-hmm. Thank you. Ayun. Merong mga ganyan na din sa kasaysayan. Sinasabi na yun daw, Amazing Grace ay to the tune of a song being sung by the slaves in the ship ni John Newton. Merong mga madaming mga classical musicians na hindi mananampalataya na yung kanilang mga piece ay ginamit upang ito'y lapatan ng mga himno. Merong halimbawa yung awit na Glorious Things of the Are Spoken ay naging yung national anthem ng Germany at nakabit din sa isang Nazi propaganda. So ito ay meron minsang mga ganitong mga kwento iba-iba. Minsan maaari na edifying yung paggamit ng isang awit, ay isang tono. Pero ito'y nakadepende na lang sa konteksto. Doon sa preface to the Genevan Psalter ni John Calvin, kanya sinasabi na itong mga awit, the Psalms, ay nilapatan natin ng music in accordance to what we believe are yung sumasalamin dun sa solemnity or the gravity of the songs and what we believe to be improper in decorum and worship. So,
Halimbawa, kung totoo man yun, na yung kanta ni John Newton ay nilapat sa awit ng mga slaves na nandun sa barko, ay ito'y hindi naman, parang hindi nakakatisod sa atin na yung maikabit yung imahe para doon sa awitin ng Amazing Grace. Pero yun ngang mga ibang kilalang kanta na mas nakakabit sa kamunduhan, or yung sa kaisipan ng tao ay nakakabit na sa kamunduhan, tapos ito ay gagamitin sa pag-awit. Ito ay nakakagulo sa isipan ng tao, at hindi natin gusto na ito'y sagabal pa at makabahala ng mga konsyensya ng mga tao para sumamba. Kaya ito'y bahagi ng wisdom na tayo'y iwasan natin yung mga bagay na hahadlang pa sa ating pagsamba, na gumamit tayo ng tono na hindi edifying, or yung associations nito ay hindi ganoon ang ibibigay sa ating sa damdamin natin. Hello, Kuya Ai. Thank you so much po sa mga lessons nyo. Before is naitanong ko sa inyo yung kung required ba na i-memorize yung mga hymns natin, and does this brings glory to our God? Pero nasagot mo na siya. Ngayon, gusto ko malaman kung ano yung proper way ng pag-glorify to our God, especially kapag naririnig natin yung tune of the hymns. Kailangan ba na iawit to ng malakas? Kailangan bang itaas yung mga kamay natin habang umaawit tayo? Paano naman yung mga miyembro ng iglesia na hindi binubuka yung bibig? Kumbaga parang sa isip lang, does this still brings glory to His name? So, maaari akong, ang mga pumasok sa isip ko ay magbigay ng mga quotations from different theologians. So, halimbawa, sinabi ni A.W. Pink na I'd rather bow down and worship gods of stone than pray to the Most High with prayers of words alone. So, kung tayo ay magsasambit lamang ng mga salita ng hindi mula sa ating puso, yun, sinabi ni A.W. Pink, mas mainam pang sumamba ka na lang sa Diyos-Diyosan, or parang ganun lang din ang iyong ginagawa. Ito nga yung punto ng ating nung series, na ang nakakaluwalhati sa Diyos ay yung puso na may tunay na pasasalamat sa Kanya. Yung pasasalamat nga ay pasasalamat sa biyaya na tinanggap natin bilang mga makasalanan, na tayo pinatawad ng Kanyang mula sa Kanyang biyaya. So ito'y kung sa isang banda ang makaluluwalhati sa Diyos ay ang punong-punong katwiran at ang puspos na kabanalan, yun ang tunay na talagang makakaluwalhati sa Diyos. Pero tayong mga makasalanan, ang paraan natin ng pagluwalhati sa Kanya ay pasasalamat sa biyaya, dahil hindi natin maihaharap sa Kanya ang isang buong kabanalan natin. Kaya yung pangalawang naisip kong quotation ay mula kay John Owen naman, na sinabi niya na God is more glorified, hindi ito kay John Piper, yung God is more glorified in being believed than in obedience to the whole law. Sa pananampalataya sa Kanya ay mas naluluwalhati si Kristo. At ito yung paraan ng pagluluwalhati ng makasalanan kay Jesucristo sa Diyos, ay sa pagkapit kay Jesucristo lamang. So yun yung nandun din sa Belgic Confession, na sinasabing, we give all glory to Him alone by humbling ourselves, by not owing anything to ourselves, na nakilala nating walang kahit ano sa atin ang mayaharap sa Kanya. So we glorify Him by yung pagkilala na sa Kanya nagmumula ang lahat. At muli, yun nga yung grace in our hearts, na grace ang nagligtas sa atin, kaya tayo ay taos-puso lamang na nagpapasalamat sa Kanya. Siguro yung huling naisip kong isa pa ay si Jonathan Edwards, na sinabi niya na God's glory is not just to be seen but to be rejoiced in.
Hindi yun yung exact words. Pero something na God is glorified not just in being seen, but in being rejoiced in. At ito ay yung hindi lamang na ito'y nakikita, tinitingnan o ina-analyze, kundi may kagalakan tayo doon sa ating nakikita tungkol sa Kanya. So, taste and see that the Lord is good. At hindi lamang na alam mo analytically that the Lord is good, pero ikaw sa iyong puso ay nagagalak that the Lord is good and glorious. At ganoon naluluwalhati ang Diyos sa atin sa kagalakan na meron tayo sa puso. Kaya muli, yun yung punto ng buong series, to sing with grace in our hearts, na kapag tayo aawit, hindi kailangan na malakas, hindi kailangan na nakataas ang kamay, hindi yung panlabas ang i-regulate nito, kundi yung puso na may tunay na pasasalamat. At maaaring ito'y lumabas sa sumisigaw na kagalakan o isang na bumubulong dahil sa kanyang kababaan o kung ano man. Ito'y maaaring iba-ibang anyo, pero ang puso ay dapat na nagagalak sa biyaya ng Diyos. Yun ang makakaluwalhati sa Kanya. Brother Ai, kasi ako by experience, may mga naobserbahan ako kahit hindi sa church, sa loob ng worship service. Yung casual lang, may kumakanta, wala sa tono, wala sa order. Although tayo siyempre gusto natin in order yung worship sa iglesia. Pero dito sa casual pa lang, ay, hindi makakanta, ay, tumahimik ka na lang. Itago mo na lang. Yun. Kaya siguro, baka nagkaroon ng mga ganyang choir para daw maganda ang rhythm, maganda ang sound, maganda ang sa palagay nila, sa palagay ko lang, yun ang iniisip ko, kaya siguro ganyan may choir para daw mas maka-worship daw ng maayos ang isang tao, ang iglesia, ang mananampalataya. Sa atin sa Reform, wala naman tayong ganyang choir. So, paano yung mga hindi nga makakanta, lalo na, halimbawa, merong disability, makakanta, or say, for example, ganon, naging nasabihan na sila, ay, manahimik ka na lang kasi hindi ka marunong kumanta. How are we to encourage them na kahit ganon ang lagay nila, dapat pa rin silang kumanta with us, kahit ganon ang kalagayan. Ang encouragement po to everyone to just offer their hearts to God ay na sa Diyos, ang Diyos sa kanyang biyaya ay kinalulugdan ang isang repentant and contrite heart. So yun ang sinabi sa Psalm 51 na the offerings of God ay hindi yung mga ganung mga sacrifices. A broken and contrite heart God will not despise. So ang isang lumalapit sa Diyos na bagbag ang kanyang damdamin at ibigay lamang niya ang kanyang puso, at ito man ay ang kinakalabasan man ng kanyang broken and contrite heart sa kanyang pagsisisi at sa kanyang kalungkutan sa kanyang kasalanan ay awitin na wala sa tono o hindi mo maunawaan ang kanyang mga hinaing, pero ang kanyang puso na ibinibigay niya sa Diyos ay hindi i-despise ng Diyos. Ito'y kanyang tatanggapin, ito'y kanyang kalulugdan. At mas kalulugdan pa niya yon kaysa sa mga nagmamalakit, nagmamataas sa panlabas. Yun yung nangyari andun sa the Pharisee and the tax collector na mayroong tumatayo sa kanyang katuwiran na sinasabi niya na ako ay salamat at hindi ako katulad niya. Ganun. At so sa kanya sa panlabas na anyo, mukha siyang mas kagalang-galang, pero yung isa na inilalapit lamang ang kanyang puso, siya ang sinabing umuwi ng may katuwiran. So yung encouragement to everyone ay na ang Diyos ay tumitingin sa puso at sa sino man maging pinakamasahol na makasalanan na lumapit sa Kanya in faith ay mas kinalulugdan yun ng Diyos kaysa sa nagmamalaki sa Kanyang katuwiran. So, yun ang the gospel is the encouragement to for everyone to sing kahit ano. Last na daw, okay lang po. Last na. Meron din akong tanong pagtapos po niya. Minsan natanong din ako
oh, may choir ba kayo? Ikaw, wala eh. Mhm. Bakit wala? Eh maganda may choir. So how are we to answer them na para makita nilang hindi sa choir masasabing nakapagsamba nga talaga ang iglesia, just makikinig lang yung what is the proper way to answer them para makita nilang huwag kayong nakatingin lang sa choir para masabi niyo kayo nakasamba na nga sa Diyos. Ganun. Pwede nyo pong sabihin na yung buong church po namin yung choir. Tapos yung aming buong pag-aawitan. May iba-iba pang parts. Hindi lang po alto, soprano. May mga invented parts na na pauso. Ito ang pinaka mas malaki pang choir. And we also joined the choir of the Heavenly Singers na kasama sa buong awitan. So, ituon nyo lang po yung kanilang pansin doon sa mga mas spiritual na realidad na ang ating pagpupuri is not about the outward glory of the performance, kundi yung heartfelt singing with joy. At actually, tingin ko maaari naman na magkaroon ng choir. Maaari naman na merong mga isang tabi na grupo para sila ay umawit with yung may excellence na maaaring makatulong sa ng iglesia, pero mas ang pinakapuso ng ating pagsamba ay yun nga pag-aawitan with grace at hindi kailangan na merong choir. Sa akin naman po, brother, hindi naman po ito tanong, pero encouragement ito sa akin na magkaroon ng review ng hymns. Halimbawa, prior Sunday na, kasi para sa akin, I come to worship the Lord and not to please men. I come to God for I am a sinner and longing for the endless grace of God with the response of singing and with thankfulness and grace in my heart. So yun, maraming salamat dun sa series ng Sunday School na to. Ayun nga po. At kung bilang kayo din po ay minsang nagiging kasangkapan na manguna doon sa pag-aawitan, ay maaari din na gamitin itong dahil yung kayo ay may kagalakan doon sa pag-aawitan, ay makatulong sa iba na sila rin ay maitanim sa kanila yung kagalakan. At yung isa nga sa mga maaaring gawin ng mga song leader ay na magbigay lamang ng encouragement or ng background doon sa kanta. Ang isa sa mga madalas niya kagawian ng marami ay na ikwento kung ba't ito sinulat ng manunulat. Do tingin ko mas maganda na at mas nakakatulong kung magdiin kayo ng isang biyaya na nandun sa kanta o ng doktrinang katuruan na papaloob. Maaaring ganun na ikabit dun sa pangangaral, ikabit dun sa kahit anong biyaya at pakita lamang na itong awit na ito ay itinataas yung biyaya ng Diyos ang pagliligtas niya kay Jesucristo, ay ito yung ngayon ay awitin nga din natin. Ganun. So, ito ang ginagawa natin sa pagsamba na isa ding pamamaraan na yung buong iglesia, maging doon sa mismong pag-aawitan, na isang pamamaraan na maantig ang kanilang damdamin, mahipo ang kanilang puso, na makita talagang ito ay mga maluwalhating biyaya ng Diyos na dapat lamang ikagalak at ipasalamat sa Diyos. So, ayun lamang po. At dito nga po nagtatapos ang ating lesson series on singing. Kakaroon po tayo ng panibagong series pagkatapos ito. And let's pray. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat na Ikaw nga ang Diyos na sa lahat ng bagay ay nagbiyaya sa amin, lalo na sa kami na mga makasalanan, ay biniyayaan mo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mula dito, kaya kami ay nagagalak na magbigay ng mga papurit, pagsamba sa iyo sa mga awitan. At salamat nga Panginoon na maging itong awiting ito ay kinakasangkapan mo upang lalo pang paigtingin ang aming kagalakan at pasasalamat sa iyong mga biyaya at lalo pa naming maunawaan ang yaman ng iyong biyaya kay Jesucristo. Dalangin nga namin Panginoon na sa lahat ng mga aming pag-aawitan, sa lahat ng mga darating na linggo, tulungan niyo kami na makilala ang biyayang ipinapakilala mo sa amin at pinapaalala mo sa amin upang kami ay umawit ng may taos-pusong pasalamat sa iyong pangalan. At sa buong araw na ito, dinadalangin namin yung patuloy pang paggabay
na ang lahat ng ministeryo ng iglesia ay inyong maging kasangkapan upang ang aming mga puso ay tunay ngang mapuno ng kagalakan sa iyong mga biyaya. Sa gayon kami lumakad ng palaging nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong pangalan. Pamindalangin sa Panginoon Yesus. Amen.